Mula nang matanggap ko sa akin sarili na ganito ako, malaking turn-on sa akin yung mga unipermadong lalaki na tagapagtanggol ng kapayapaan ng ating bansa. Lalo na yung mga magkikisig ang tindig at lalaking lalaki talaga tingnan kahit sa anong anggulo. Marami na rin kasi ang tulad ko dito sa Makati na naka long sleeves at korbata na may makinis na kutis ay katulad din pala nila ang hanap. Ang masakit pa doon ay madalas magpapalit-palit ng kandungan na para bang paru-paro na matapos simsimin ng katas ng bulaklak ay lilipad na naman sa ibang bulaklak. Hindi ba nakukontento sa buhay? Na tila ba isang laro lamang ang salitang pag-ibig at puro kamunduhan lang talaga ang nananalaytay sa kanilang dugo. Isa rin akong successful dito sa Makati. Mataas ang pinag-aralan. Mataas na rin ang katungkulan. Pero mataas pa rin ang nais marating. Kahit gaano ako ka-successful sa aking career ay tila kabaligtaran naman sa love life. Girlfriends, ilan na rin ang dumaan sa aking buhay. Muntik na rin akong ikinasal. Nagkaroon lamang kami ng malaking suliranin kaya ipinagpaliban na nauwi sa hindi pagtuloy ng aming kasal. Boyfriend, siguro mas okay kung lover na lang ang itawag natin. Meron na rin na iilan. Pero tulad ng nasabi ko, sa ibang katulad ko ay para silang paru-paro na palipat-lipat ng bulaklak. Kaya marahil walang tumatagal akong relasyon sa tulad ko. Kaya naman pinangarap ko na lamang na makakita ng isang tunay na lalaki na pwede ring umibig sa isang katulad ko. Isang maulan na gabi yun nang napilitan ako mag-overtime. Sira kasi ang aircon ng sasakyan ko kaya mahirap sumuong sa malakas na buhos ng ulan. Hinintay ko itong tumila kaya sa halip na tumunganga ako sa opisina, nagtrabaho na lamang ako. 8:00 na ng gabi pero tila ayaw pa rin huminto ng ulan. Kaya naman naisip kong mag-order na lamang ng pagkain sa isang restaurant sa ibaba ng building kung saan naroroon ang aming opisina. Matapos kumain ay malakas pa rin ang ulan. 10:00 na nang mapansin ko na tumila na ang ulan. Sinamantala ko ang pagkakataon upang makauwi na. Tinahak ko ang Chino Roses Avenue sa Makati hanggang sa makarating ako sa Gate 3 ng Fort Bonifacio. Sa The Fort pala ako nakatira, sa isang studio type condominium na isang unit doon. Subalit pagkapasok ko sa Gate 3, bigla na namang bumuhos ang malakas na ulan. Dali-dali kong sinara ang mga bintana ng aking sasakyan. Siyempre biglang nagkaroon ng miss ang windshield. Siyempre pa, tabi ako kaagad kasi hindi ko makita ang kasalubong ko. Medyo naaninag ko na malapit na rin ako sa isang waiting shed. Pinilit ko na lang makalapit sa waiting shed na yon para makalabas ako ng sasakyan dahil nagsimula ng uminit sa loob ng sasakyan ko. Pagtapat ng sasakyan ko sa waiting shed, pinatay ko ang makina at lumabas kaagad ako ng aking sasakyan. Grabe talaga ang lakas ng ulan. Sinasabayan pa ng malalakas na kidlat at kulog. Wala na rin gaanong dumadaang sasakyan sa gawing yon ng Fort Bonifacio. Laking gulat ko nang malaman ko na hindi pala ako nag-iisa sa waiting shed na yon.
Isang unipormadong lalaki ang nakisilong din sa waiting shed na yon. Sa paminsan-minsang liwanag na dulot ng kidlat, naaninag ko ang itsura ng lalaking ito. Mukhang isang miyembro ng army ang sundalong ito dahil sa suot niyang camouflage na uniforme. Umihit-hit din siya ng yosi. Sa tuwing kumikidlat ay lumiliwanag ng konti at ako naman ay todo sa pagmamasid sa mamang kasama ko sa waiting shed. Medyo kabado ako kasi inaabangan ko ang mga susunod niyang gagawin para naman makatakbo ako kagad kung kinakailangan. Malahil ay nakahalata ang mamang yon na lagi akong nakatanaw sa kanya. Bro, may sasakyan ka naman, bakit ka tumigil sa waiting shed? Ang tanong sa akin ng sundalong yon na medyo may pagkabrusko ang boses. Tila hindi ako makasagot dahil sa aking kaba na baka may gawin sa aking masama ang sundalong ito. Pero sa loob ko ay pinalalakas ko ang aking sarili sa pagsasabing isang sundalo itong kasama ko at wala sigurong masamang balak ang taong ito sa akin. Sira ang aircon eh. Mahirap mag-drive kasi lumalabo ang windshield kapag nakasara ang mga bintana. Medyo lumakas ang loob ko kaya sinagot ko siya at para hindi niya mahalata ang aking takot. Pesteng ulan kasi ito eh. Mag-iisang oras na ako dito tapos wala din taxi na dumadaan. Nakakainis talaga. Ang sabi naman ng sundalong yon. Oo nga po sir. Malapit na nga ang inuuwian ko pero delikado kung pipilitin ko mag-drive. Ang sabi ko naman. Pinag-report kasi ako nung non-commissioned officer namin dyan sa headquarters pagkatapos ng duty hours ko. Ang tagal kong hinintay yung taong kakausapin ko. Tapos may mga pinagawa pa sa akin na paperworks. Ang inis na kwento ng sundalong yon. Medyo nagtaka ako sa kanya. Sino ba naman ako sa kanya at ikinwento niya sa akin yon. Piling niya siguro close na kami. In the first place, hindi pa naman kilala ang isa't isa. Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Pero pinilit ko pa rin na makipagkwentuhan sa kanya para naman hindi siya mapahiya sa akin kung mananahimik ako. Baka mainis din sa akin at pagbunutan ako ng baril. Buti sana kung yung sandata niyang buhay ang ilabas niya. Ganun ba sir? Ako rin eh. Pagod na sa overtime pero hindi pa rin ako makauwi para makapagpahinga. Ang naging tugon ko naman sa kanya. Ako nga pala si John. Ang pakilala niya sa akin habang papalapit sa aking kinatatayuan. Sabay abot ng kanyang kamay. Lester po sir ang pangalan ko. Ang pakilala ko naman at nakipagkamayan na rin ako sa kanya. Sa liwanag din na dulot ng mga sunod-sunod na kidlat ay napagmasdan ko ang kanyang muka. Gwapo naman pala ang mokong na to at hindi mukhang galing sa ilang giyera ng itsura. Higit sa lahat ay mukhang maginoo siya. May isa pa nga akong problema. Sarado na ang barracks namin ito kasi simula na ang curfew hours. Ang nasabi pa niya. Grabing kamalasan naman yata to. Magkikitulog na naman ako nito sa isang kaibigan ko. Kaya lang, gabi na rin at nakakaya na sa pamilya niya. Ang dugtong pa niya. Parang nakarinig ako ng kalembang ng kampana at nakakita ng green light sa aking narinig. Ako pala ang pwedeng mambiktima sa kanya.
Naisip ko kasi na biglang yayain siya sa condominium unit ko at syempre didiskartehin ko siya para matikman ko siya. Ganun ba sir? Kung okay lang sa inyo, doon muna kayo magpalipas ng gabi sa tinitiran ko. Ang sabi ko. Syempre, di ko muna sinabi kung saan at kung nag-iisa lang ako. Di pa kasi ako sigurado na wala siyang masamang balak sa akin. Di ko rin naman kasi sigurado kung sundalo nga siyang tunay. Wag na. Kakapalan ko na lang ang mukha ko sa kaibigan ko. Diyan lang naman sa labas ng gate yung nakatira. Ang tugon naman ni Jan. Tsaka, wag mo na akong tawagin sir. Magkasing edad lang naman yata tayo. Andugtong pa niya. Don't worry Jan. Nag-iisa rin lang ako sa tirahan ko. Walang may istorbo sa tirahan ko. Ang pagpilit ko sa kanya, kasi lalo kong napagmasdan ng kabuuan ng katawan niya na napakakisig sa suot niyang uniforme. Medyo may kalaparan ng balikat at mukhang maganda ang hubog ng likuran. Habang nag-uusap kami ay pinagnanasahan ko na siya. Hindi nagtagal ay tumila na rin ang ulan. Sakay na dyan at baka bumuhos muli ang malakas na ulan. Ang anyaya ko sa kanya. Wag na Lester, sa kaibigan ko na lang ako tumuloy. Ang tugon naman niya. Tara na, wag ka nang mahiya. Ang pagpilit ko sa kanya. Sige na nga. Ang sagot nito. Sa wakas napilit ko rin siya at binaybay na namin ang daan patungo sa aking tirahan. Lamangha si Jan nang ipasok ko sa isang mataas na gusali ang aking sasakyan. Dito ka pala nakatira? Ang biglang nasabi ni Jan. Oo, mga 2 years na rin. Dito napunta ang pinaghirapan ko ng ilang taon. At tugon ko naman. Nagpark kami sa basement ng building at sumakay sa elevator. Pagpasok namin sa aking unit ay sinabihan ko siyang huwag siyang mahiya. Feel at home dyan. Tayo lang naman ang tao dito. Medyo maliit itong unit ko kasi ito lang nakayanan ng budget ko. At nag-iisa lang naman ako. Alam mo na, nag-i-enjoy sa pagkakabinata. Ang nasabi ko kay Jan. Ang ganda nga ng unit mo eh. Kaya lang, paano kung magkaroon ka na ng pamilya? Ang tanong ni Jan. Parang di ko alam ang isasagot ko. Naibulong ko tuloy sa sarili ko na walang iyang damong to. Pati ba naman ang personal ay tinatanong pa. Bahala na si Batman kung kailan niya ako bibigyan ng asawa at anak. Doon ko na lamang isipin kung saan ko sila ititira. Ang una ko naisip na isinagot. Bakit? Wala ka pa bang balang mag-asawa? Wala ka bang girlfriend sa ngayon? Ang sunod-sunod na tanong ni Jan. Grabe talaga itong kulokoy na to. Ang daming gustong malaman tungkol sa akin. Pakialam ba niya kung meron o wala akong girlfriend? Gusto ko na sana siyang tarayan kung bakit napakusisa niya. Subalit, baka hindi ako magtagumpay sa nais kong gawin sa kanya. Sa halip ay iniba ko na lamang ang usapan. Kumuha na rin ako ng tuwalya at inabot sa kanya. Dahil baka nais niyang maligo o maghilamos man lamang. Nanghiram na rin siya ng shorts at t-shirts para may pampalit siya sa medyo basahan niyang kasuotan.
Sinadya kong ibigay sa kanya yung isang manipis na boxer shorts at sandong parang wala na ring tinatakpan sa katawan. Marahil ay hindi niya ito napansin dahil wala siyang tanong kung bakit ganoon yun at agad din siyang pumasok sa banyo.